Nasa lesson 3 na tayo, part 2 ng ating pag-aaral in Hebrews chapter 3. At ngayon ay nasa verses 14 to 15, kung saan ang lesson natin is a warning against an unbelieving heart. Alam ninyo, totoo yung sinabi ng kanyang salita in Ecclesiastes chapter 7 verse 8, finishing is better than starting. Marami kasing mga tao, umattend sa church, excited sila sa church, active sila sa church, eager silang makinig ng mga preaching, at passionate sila. Pero habang tumatagal, ano nangyayari sa mga taong ito? Mayroong nanlamig, mayroong nawala, mayroong naging careless spiritually, at kalaunan ay lumayo sila sa Panginoon. Katulad ng aking sinabi sa inyo na ang drift away ay hindi biglaan. Yan ay unti-unti. Nagsimula yan sa small compromises na paulit-ulit na ini-ignore ang tinig ng Panginoon, and gradually nagmatigas ang kanilang heart. Pero nakumpos last week na sinabi kong it's not how you begin but how you finish that matters. Hindi lang maganda dapat ang simula natin, kundi dapat matapos tayo ng mayroong katapatan sa Panginoon. Hindi ko sinabing hindi mahalaga ang simula, kundi ang sinasabi kong hindi lang maganda sa simula. Dapat hanggang sa huli, masumpungan tayong matapat. Pagdating ng araw, naharap tayo sa ating Panginoong Sus, anong maririnig natin? Ang ating dinidesire na dapat marinig ay, well done, good and faithful servant. Haharap tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesus. At yan sana ang marinig natin mula sa ating Panginoon bilang kanyang mga lingkod. Ngayon, balikan natin ang ating pinag-aaralan. Ang isa sa mga concern ng author ng Hebrews, marami na sa mga umattend sa church ang natutuksong bumalik sa kanilang old religion. Mayroon na yung mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Meron naman yung nape-pressure na sila. Magpapatuloy pa rin ba sila? Meron yung mga matindi ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Dahil sa matinding persecution, humihina, nanlalamig, yung iba nawawala. Kaya sa Hebrews chapter 3 verse 14 to 15 ay napakahalaga nito. Dahil una, ipinakita mismo ng author kung ano ang saving faith. Ang saving faith ay kaiba sa head faith. Ang saving faith ay kaiba sa emotional faith. Pag sinabi nating head faith, hanggang intellectual lang yon, hanggang intellect. Hanggang sa alam lang nila ang salita ng Diyos, alam nila na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Yung emotional faith ay tinatawag nating demonic faith. Dahil ang sabi mismo ng Bible, di mo ba alam na maging ang dyablo ay nananampalataya at nangangatal pa? That is emotional faith. Mayroong pagkatakot. Yung iba, feel naman nila talagang umattend sa church, umiiyak, nakakaramdam ng pagkatakot, pero hindi nangangahulugan na yun ay saving faith. Ang itinuturo ng salita ng Diyos na ang saving faith ay nagpe-persevere. Hanggang wakas yan. Nananatili. Kaya nga ang tunay na mga nanampalataya kay Kristo, kahit matindi ang temptation, kahit matindi ang pressure, kahit matindi ang persecution, siya ay mananatiling tapat hanggang wakas. Yes, nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Yes, dumarating yung time na parang gusto nating mag-give up. Yes, dumarating tayo sa point na parang nawawalan tayo ng gana, pero hindi nangangahulugan na tumatalikod tayo kay Kristo. Kaya dito mismo sa verse 14, ipinaalala mismo ng author sa mga nasa church. Kanyang in-expose, ikaw ba'y tunay na nanampalataya kay Kristo? Or alam mo lang ang patungkol kay Kristo? Then pagdating sa verse 15, kanyang sinabi ang kahalagahan ng araw na ito, na kailangan mong pakinggan ang pagtawag ng Diyos. Kaya ituloy natin ang ating pag-aaral. Doon sa ating part 1, tinignan natin ang unang dalawang katotohanan, ngayon naman ang pangatlo at pang-apat na katotohanan. Number 3, endurance reveals genuine faith. Ang pagtitiis ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya.
Verse 14, "For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end." So ano ang itinuturo ng verse 14 na ito patungkol sa mga nakay Kristo? First, a true believers participate in Christ. Ang sinabi niya rito sa phrase na ito, we have come to share in Christ. Sa Tagalog, kasama tayo ni Kristo. Anong ibig niyang sabihin? Mayroon kang tunay na relasyon kay Kristo. Kabilang ka mismo kay Kristo. At kabahagi ka ng kanyang kaligtasan at buhay. So usapan rito ay yung mga totoong nanampalataya kay Hesus Kristo. So hindi lang ito hanggang sa intellectual knowledge tungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi lang ito patungkol sa outward religious involvement, kundi ikaw mismo mayroon kang tinatawag na union and fellowship kay Jesus Christ. Mayroon kang tinatawag na personal na relasyon kay Hesus Kristo. Ngayon, mapapansin natin, yung sinabi mismo ng author, we have come to share in Christ. Nasa perfect tense yan sa Greek. Anong ibig sabihin? Ito ay completed action with continuing result. So tapos na yan. Nung nanampalataya ka, ikaw ay meron ng relationship kay Kristo at paano mapapatunayan na totoo yung pananampalataya mo? Nagpapatuloy ka kay Kristo hanggang sa huli. Bakit sinabi ito ng author? Bakit niya sinabing we have come to share in Christ? Naglalagay ba siya ng doubt sa salvation ng mga mananampalataya? Hindi. Kundi kanyang sinasabi or kanyang ine-expose ang difference ng true believers at ng hindi tunay na mananampalataya. Kanyang ine-expose ang difference ng genuine faith at ng fake na faith. At i-call ang church to persevering faith. Second, true believers continue in confidence. Sinabi niya, if indeed we hold our original confidence. Anong ibig sabihin ng original confidence na ito? Tumutukoy ito sa ating initial trust sa ating Panginoong Hesus. Ito yung nung nagkaroon tayo ng encounter kay Jesus Christ. Nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, kung saan inilagay natin ang ating pagtitiwala kay Hesus Kristo na siya lamang ang tagapagligtas, na wala ng ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. At sapat na ang ginawa ni Hesus Kristo. So inilagay mo ang iyong tiwala sa Kanya at sa Kanyang finished work. Yan ang ibig sabihin ng original confidence. Yan yung ating initial trust and confession of faith kay Christ nung tayo ay tumanggap sa Kanya. So yung salitang confidence sa Greek, ang ibig niyang sabihin dyan is assurance, bold trust, steadfast conviction. Kaya dito na natin makikita na hindi lang ito emotional excitement nung tayo nanampalataya kay Kristo. Anyway, talagang nung tayo naman talaga nanampalataya kay Kristo, kasama ang emotion natin dun eh. Sobrang saya natin dahil mayroong tumubos sa atin, mayroong nagpatawad sa atin, tinanggap tayo ng Panginoon, hindi niya tayo ni-reject. Pero kung titignan natin dito sa ginamit niyang confidence, bakit niya inilagay ito? Bakit tinukoy ito ng author? Merong problema kasi sa mga nasa church that time. Ilan na sa kanila ang natatakot sa persecution? Ilan na sa kanila ang natutuksong bumalik sa Judaism? At ilan na sa kanila ang natutukso ng abandonahin ang ating Panginoong Hesus? Kaya nga, ginamit niya rito yung if indeed we hold. So, hindi lang ito hypothetical, kundi ito ay isang serious warning. Mayroon siyang purpose. Na kanyang sinasabi, i-check ninyo kung authentic ang inyong faith. Hindi siya nagbibigay ng doubt sa mga mananampalataya, kundi tinitingnan niya at tinuturo niya yung distinction ng false at ng true profession. At kanyang ilalantad rito, nung sinabi niyang if indeed, inilalantad niya ang hindi
tunay na mananampalataya. So, kung titignan na natin ngayon, yung kanyang audience, exposed sila sa word ng Panginoon. Alam nila ang salita ng Diyos. Na ituro sa kanila intentionally ang salita ng Panginoon. Hindi yung wala silang alam sa salita ng Diyos. Alam nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bahagi sila mismo ng visible church. Nasa isang local church ang mga taong ito. Pero ilan sa kanila ang nanganganib na tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Kaya ginamit mismo ng writer ang conditional language para sabihin na ang tunay na faith ay nagpapatuloy. Yun naman talaga ang katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapatuloy. Parang katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, if you abide in me. Napansin niyo? Ginamit ng Lord, if you abide in me. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na magiging disciple lang kita kung mag-a-abide ka sa akin. Hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kundi ang kanyang itinuturo na ang pag-abide ay patunay na ikaw ay disciple ni Jesus Christ. Ulitin ko. Nung sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 15, if you abide in me and my words abide in you, hindi niya sinasabing magiging disciple lang kita kung mag-a-abide ka sa akin. Ang pinupunto ng ating Panginoong Hesus ay ang pag-a-abide sa Kanya ay patunay na ikaw ay disipulo ng ating Panginoon. Bakit? Sa John chapter 10, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakukuha ninyo? So, ganito yan. Ang tunay na pananampalataya nananatili. Hindi yung mananatili ka para maligtas. Hindi. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, ang tunay na pananampalataya nananatili. Maaaring gagamitin ng iba sa akin ang Matthew chapter 24. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang tinuturo roon, ang tunay na pananampalataya na nanatili hanggang wakas. Kaya nga mahalaga ang Hebrews chapter 3. Even in 1 John, na sinabi ni John, kung talagang sila'y sa atin, sila'y mananatiling kasama natin. So ipinapakita kung ano talaga ang tunay na pananampalataya. So ang enduring confidence ay evidence na ang faith ay tunay at rooted kay Kristo. Pangatlo, true believers persevere to the end. Anong sinabi ng kanyang salita? Firm to the end. Hanggang sa wakas. So ano ang ibig sabihin ng firm to the end? Actually, ang idea niyan ay galing sa matibay, hindi bumibitaw, hindi nagbabago ng direksyon, nanatili siyang tapat kay Kristo hanggang wakas. Yun ang ibig sabihin ng firm to the end. Ngayon, titignan natin sa konteksto mismo ng Hebrews chapter 3. Matindi ang persecution, matindi ang pressure, mayroong temptation na tumalikod na sila sa Christianity at bumalik mismo sa kanilang old religion. Actually, marami nang tumalikod dahil sa persecution. Anyway, meron sa parable ng ating Panginoong Hesus, doon sa 4 na uri ng puso na nataniman ng kanyang salita. Sinabi roon na mayroong taong tumanggap, masayang-masaya niyang tinanggap ang salita ng Diyos. Ngunit, nung dumating ang pag-uusig dahil sa salita, dahil sa Word of God, dahil kay Christ, anong sinabi roon? Siya'y tumalikod. So, isang katibayan, isang katunayan na hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Hindi lang yon. Nung sinabi niya mismo ang firm to the end, babalik ulit tayo, bago ang verse 14, kinote niya mismo ang Psalm 95. At paulit-ulit niyang binanggit doon ng salitang today, na kung saan ikinonect mismo niya yung nangyari in the Old Testament, yung mga taong kasama mismo ni Moses na lumabas sa Egypt, na narinig nila ang salita ng Diyos, nakita nila ang miracles ng Panginoon, pero anong nangyari? Hindi sila nagpatuloy sa Panginoon. Sila'y nagrebelde sa Panginoon at hindi sila nakapasok sa Promised Land. Point number 4. God's voice demands immediate response. Kapag nagsalita ang Diyos, dapat tayong tumugon agad. Verse 15. As it is said today, if you hear His voice,
Do not harden your hearts as in the rebellion. Ang tanong natin is, what does God require from those who hear Him today? First, respond immediately. Ginamit niya ang salitang today. Ipinapakita diyan ang urgency and immediacy. Na sinasabi mismo ng author, nung ginamit niya ang katagang today, sinasabi niyang huwag ninyong ulitin ang ginawa ng mga Israelita kapag narinig na ninyo ang tinig ng Diyos. Huwag ninyong ipagpaliban ang inyong mga tugon. Dapat tumugon kayo kaagad. Ang salitang today ay nagpapakita ng tatlong bagay. Ano yon? Urgency. Hindi pwedeng i-delay ang response sa Diyos. Agad yan. Hindi pwedeng yung pag-convenient na, pag okay na ang aking sitwasyon, pag okay na ang aking trabaho, pag okay na yung aking feelings, pag okay na ang aking pamilya, pag okay na ang aking business, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, doon pa lang ako tutugon sa Panginoon. No. Ang ginamit niya is today. Usapan diyan ang urgency. Hindi lang yan. Present responsibility. Kasi yan ay isang panawagan. Ang pagtugon sa kanyang panawagan, ang tinig ng Diyos, naghihintay siya ng tugon. Hindi pwedeng bukas, dapat ngayon. Yan ay present responsibility. Sa oras na naririnig mo ang tinig ng Diyos, ang kanyang salita, kailangan kang tumugon. Hindi yung wala lang, mayroon kang pagtugon. Hindi lang yon. Nung ginamit niya ang today, una, tinuturo niya ang urgency. Pangalawa, present responsibility. At panghuli dyan is danger of hardening. Posible kasi na tumigas ang puso ng isang tao. Nag-i-start kasi yan sa pag-i-speak ng Panginoon, then ini-ignore natin ang kanyang sinasabi. Mayroong unbelief. Then, ano susunod doon? Ang pagtigas ng puso. Kaya kapag inuulit ang pag-reject sa tinig ng Panginoon, tumitigas talaga ang puso. Pangalawa, respond with a receptive heart. Anong ibig sabihin kapag sinabing receptive? Na ang puso mo mismo willing makinig. Willing kang tumanggap. Willing kang tumugon sa katotohanan ng Diyos. So sa kanyang salita, sa conviction ng Spirit ng Lord, bukas, hindi lang ang iyong isipan, kundi mismo ang iyong puso. Niyayakap mo ang kanyang salita. Hindi mo nire-reject ang kanyang salita. So sinabi ng kanyang salita, if you hear His voice. Ang salitang hear His voice, tanggapin mismo ang word ng Panginoon. Kapag ito'y narinig mo na, tanggapin mo ito with understanding and responsibility to respond. Hindi lang basta narinig ko ang kanyang salita. Anyway, sinabi ng kanyang salita in Revelation, makinig ang may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. So balik tayo sa word na if you hear His voice. Dito ngayon, ang tao merong access sa salita ng Diyos. Ang mga tao that time, yung sinulatan mismo ng author, meron silang access sa word ng Panginoon. Meron silang Old Testament. Meron silang copy ng Old Testament. And intentional na sila'y tinuturuan ng kanilang mga spiritual leaders. So, hindi sila ignorante sa salita ng Panginoon. Alam mismo nila ang salita ng Diyos. Naiintindihan mismo nila ang gospel. Alam nila na merong warning. Pero, dito ngayon, nung sinabi ng kanyang salita, hear His voice, hindi lang nung panahon na yon, kundi maging sa panahon ngayon. Meron tayong access sa salita ng Diyos. Kung meron kang smartphone, mag-download ka lang ng YouVersion or ng app ng Bible app. Iba't iba pang version, meron na tayong access. Nung panahon namin, pagkamahal-mahal ng Bible, pag walang Christian bookstore, nako, kahirap lang. Aasa ka na lang talaga sa ibibigay ng church. Ngayon, meron kang smartphone, meron kang iPod, pwede mo nang i-download. Nandiyan na rin ang Greek and Hebrews. I-download mo lang yung app na yon.
So, meron na tayong access sa Word ng Panginoon. Mas mabilis ngayon. Pero mas malaking responsibilidad. Dahil nasa harapan na natin, hawak-hawak na lagi natin ang salita ng Panginoon. Nasa mga smartphones na natin. Anyway, nasa mga cellphone nyo po ba? Meron pa kayong Bible app sa inyong mga cellphones? Everyday, hawak-hawak nyo yan. So everyday, dapat basahin ninyo ang salita ng Panginoon. Pero hindi lang basta't basahin natin. Kasi nung sinabi ng salita ng Diyos, if you hear His voice, mayroong inaasahan na pagtugon. Nung sinabi ng kanyang salita, ang if you hear His voice, hindi lang ito basta't marinig ng tenga natin. Kasi sa biblical usage, ang salitang hearing ay nakikinig ka na mayroong pagsunod. Hindi ko lang basta't narinig ang salita ng Diyos, kundi pinakikinggan ko, inuunawa ko, at susundin ko ang aking narinig. Yun ang ibig sabihin ng hear. So, hindi siya passive hearing, kundi responsive hearing ang kanyang itinuturo. So, ngayon, ang reference dito ay yung Psalm 95 at yung Numbers chapter 14, na kung saan itong mga Israelita, narinig nila ang word ng Panginoon, nakita nila ang mga miracles ng Diyos, ang mga signs and wonders, narinig nila ang mga promises ng Panginoon, pero nung nangyari, sumunod ba sila? Hindi. Ba't hindi sila sumunod? Because of unbelief. Pinatigas nila ang kanilang puso. Kaya ang phrase na, if you hear His voice, unang itinuturo niya dyan ang revelation. May pahayag ang Diyos. Nag-i-speak si Lord. At yun ang sinasabi ng kanyang salita. Ang katotohanan, ang Diyos ay laging nagsasalita. Ngunit ang tao hindi nakikinig. So, mayroong revelation. Mayroong word. Pero hindi lang hanggang revelation, mayroong responsibility. Ang nakakarinig, mayroong obligasyon na tumugon. So, obligasyon ninyo, anong tugon ninyo? Paano kayo tumugon sa naririnig ninyong salita ng Diyos? Hindi lang basta sasabihin natin na enjoy kong umattend sa fellowship. Hindi sapat yung na-enjoy ko ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang usapan dyan, paglabas natin sa four walls ng building na ito, nagdesisyon ba akong ia-apply ko ang aking narinig? Or hanggang dito lang, paglabas ko, lumabas dito? Kaya merong tinatawag na danger. Merong revelation, merong responsibility, merong danger. Ano yon? Ang hindi tamang response ay nagkakaroon ng pagmamatigas ng puso. Pangatlo, do not resist and harden the heart. Ang sinabi ng kanyang salita, do not harden your hearts as in the rebellion. Actually, kung titignan natin, yung salitang do not, dalawang itinuturo niya rito. First is warning, second is command. Ano ang warning dyan nung sinabi niyang, do not harden your hearts as in the rebellion? Meron siyang illustration. Sino? Yung mga Israelita. Nararanasan nila ang araw-araw na provision ng Panginoon. Pinapakain sila ng Lord araw-araw. Pinapainom sila ng Lord araw-araw. Ang kanilang damit hindi kumukupas. Ang kanilang sandalyas hindi napupudpot. Sa gabi ay mayroong wall of fire. Sa araw ay mayroong cloud upang hindi sila mainitan. Naroon na provision ng Panginoon. Pero ano nangyari? Marami sa kanila, ang 20 years old pataas na lumabas doon sa Egypt, hindi nakapasok sa promised land. Anong problema? Ang pagmamatigas ng kanilang puso na nag-start sa unbelief. Isipin mo, nakikita na nila ang mga ginagawa ng Diyos, pero tumugon sila ng walang pananampalataya. So, merong warning ang author na sinasabi niyang, as in the rebellion.
Na sinasabi niya, hindi sapat na nasa church kayo, hindi sapat na nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, hindi sapat na nasa fellowship kayo, paano kayo tumugon? Kaya merong warning. At hindi lang warning, merong command. Kaya nga sinabi niya, do not. So inuutusan niya ang lahat ng mga nasa church na huwag nilang pagmatigasin ang kanilang puso. Na kapag naririnig nila ang tinig ng Diyos, dapat mayroon silang pagtugon. Kasi nga, nung ginamit niya yung hardening the heart, usapan diyan ang stubbornness. Usapan diyan ang resistance, unresponsive. Anyway, ilan rito sa inyo mga magulang, pakitaas ang kamay, mga magulang. Naranasan na ba ninyo na kapag sinesermonan ninyo ang inyong mga anak, na nasa kalagitnaan pa lang kayo, nasa point number 1 pa lang kayo ng inyong sermon, ang sasabihin kaagad ng inyong anak, opo, opo, opo. Stubbornness. Pinapatigil kang magsalita, yung pag-opo ay hindi talaga opo. Hindi bukas ang puso na tanggapin ang iyong sinasabi. And many times, ganyan ang marami. Na kapag naririnig natin ang tinig ng Diyos, hindi natin pinapakinggang maigi. Actually, ang ginagawa natin, tinatakpan natin ang tenga natin. Yeah, not literally na tinatakpan natin ang tenga natin, pero ini-ignore natin ang word ng Panginoon sa atin. So, wag sana tayong maging stubborn. Wag sana nating i-resist ang kanyang salita. Dapat mayroon tayong tamang pagtugon sa sinasabi mismo ng Panginoon. Kaya, ano ang application ng verses 14 to 15? First, keep trusting Christ amid pressure. Ano ba ang nangyari sa mga mananampalataya at sa mga dumadalo sa church noong time na yon? Para-parehas silang dumaraan sa matinding pressure. Dumadaan sa matinding trials. Dumadaan sa persecution, temptation. Pero itong paalala sa atin na ang tunay na mananampalataya nagpapatuloy. Kaya mga kapatid, kung humihina ang iyong pananampalataya, magpakatatag ka. Ang command ng Panginoon kay Joshua, nung pinangakuan ng Lord si Joshua, okay, Joshua, ikaw magli-lead sa Israel para ipasok ang bayang ito sa promised land. Then ang command ng Panginoon, many times na binanggit ng kanyang salita, magpakatapang ka, lakasan mo ang iyong loob. Yun ang command ng Panginoon. Ang part ng Diyos, sasamahan kita. Dadalhin ko kayo sa promised land. Ang part natin, lakasan natin ang loob natin. Huwag tayong madismaya. At yan din ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Sa mga pagsubok, sa mga pinagdaraanan natin sa buhay, sa mga persecution, sa mga pananalita ng mga tao na nagpapahina sa ating loob, ang sinasabi ng kanyang salita, lakasan mo ang iyong loob. Yun ang command ng Panginoon. Lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong maduwag. Huwag tayong matakot. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema sa family, finances, ministry, personal struggles, lakasan natin ang ating loob. Magpatuloy tayo. Kung naghihina tayo, kailangan natin lakasan ang ating loob. Dumarating yung time talaga na tayo mga mananampalataya, nanghihina ang ating pananampalataya. Nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa. Pero ang command ng kanyang salita, lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong madismaya. Mayroong sustaining grace ang Panginoon. That is every day. Kailangan natin ang kanyang sustaining grace every day. At sinusustain naman talaga ng Lord ang lahat ng kailangan natin. Ang lakas na kailangan natin, si Lord ang nagpo-provide. Naalala ninyo si Apostle Paul? Meron siyang thorn in the flesh. Hindi alam ng mga mag-aaral kung ano yung thorn in the flesh na ito. Ang ilan, ang sabi nila, maaring ito ay meron siyang sakit physically, maaring malabo na ang kanyang mata,
or maaaring ito ay persecution. Pero ang sinabi ng kanyang salita, na ang thorn in the flesh na ito ang nagpapahirap mismo kay Pablo araw-araw. Ito ang ginagamit ng kaaway para pahirapan si Paul. At anong sinabi mismo ng kanyang salita? Pinag-pray ito ni Paul. 3 beses na ipinanalangin ni Apostle Paul at 3 beses din siyang sinagot ng Lord. Hindi nagbago ang word ng Panginoon. My grace is sufficient for you. Sapat ang aking biyaya sa iyo. Hindi sinabi ng Lord, tinanggal ko na ang thorn in the flesh. Ang sinabi ng Panginoon, sapat ang aking biyaya sa iyo. Many times ang prayer natin, Lord, tanggalin mo ang pagsubok na ito. Lord, tanggalin mo ang struggle na ito. Lord, tanggalin mo ang persecution na ito. Alam niyo, ang kailangan natin, ang grasya ng Panginoon. Kailangan natin ang lakas na mula sa Panginoon. Paano tayo magiging matatag? Kung lahat, hihilingin natin tanggalin ng Diyos ang lahat ng iyan. Inalaw yan ng Panginoon para tumatag ka. Para tumibay ang iyong pananampalataya sa Kanya. At ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang tanong mismo ni Moses, nung sinabi ng Lord sa kanya, Moses, bukas na bukas, pakakainin ko ang bayang ito. Hindi isang araw, hindi isang linggo, isang buwan, po-provide ko ang karne na kailangan nila. Ang sabi ni Moses, Lord, kahit kunin namin ang lahat ng mga isda sa karagatan, hindi sapat, hindi kaya. Ginamit mismo ni Moses ang hyperbole, hindi ibig sabihin na hindi sapat ang isda. Ang kanya pinopoint out, paano mo pakakainin ang higit 1 milyon na tao? Nandito kami sa wilderness. Paano sila papakainin ng karne? Sabi ng Lord, bakit? Meron bang mahirap sa akin? Maigsi ba ang kamay ng Diyos? At yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ilan sa inyo nakakaramdam na parang walang magagawa ang Diyos, na parang napakaigsi ng kamay ng Diyos, na parang hindi ka napapansin ng Panginoon? I tell you, hindi maigsi ang kamay ng Diyos. May magagawa ang Diyos. At walang imposible sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number 2, take God's word seriously. Kung titignan natin ang Hebrews chapter 3, naririnig nila ang salita ng Diyos. Nandoon ang information, complete. Tinuturuan sila intentionally ng salita ng Diyos. Masigasig ang mga leaders na turuan ang lahat ng mga nasa church nung time na yon. Pero ilan sa kanila, hindi sila seryoso sa salita ng Panginoon. Kasi kung sineseryoso nila ang salita ng Diyos, then hindi sila tatalikod kay Christ. Kung sineseryoso nila ang salita ng Diyos, na nilalagay nila ang kanilang pagtitiwala kay Kristo. Sa atin, naririnig natin ang salita ng Diyos, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ang tanong, sineseryoso ko ba ang aking naririnig? Dinidelay ko ba ang command ng Diyos na dapat kong gawin? Yung kanyang conviction sa akin. Sinasabi ko bang, Lord, next time na lang? Lord, pag ganito na yung sitwasyon ko, doon pa lang ako makikinig sa iyo, doon ko pa lang susundin. Ang sinabi ng kanyang salita, today, if you hear His voice. So sa mga mananampalataya, sa konteksto ng mga totoong mananampalataya, ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Ano ang conviction ng Lord sa iyo na ini-ignore mo? Nag-speak ba ang Panginoon sa iyo? Ano ang iyong naging hakbang? Every time na binabasa natin ang kanyang salita, binabasa ba natin ito na mayroong pagtugon ng ating puso na willing tayong sumunod, magpasakop sa sinasabi ng kanyang salita? Or ini-ignore natin at nagiging selective tayo sa kanyang salita? Pinipili lang natin kung ano yung gusto natin? Or kung ano yung kanyang sinasabi? Anyway, pag nagbabasa naman tayo talaga ng kanyang salita, ay ganito. Magandang panalangin natin dapat ay ganito, Lord, sa aking pagbabasa ngayong araw na ito, tulungan mo po ako na maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako na tanggapin ang sinasabi ng iyong salita at sumunod sa inyo at magpasakop sa inyo. Ano po ang pinapagawa mo sa akin? Mag-speak ka, Panginoon, sa pagbabasa ko ng iyong mga salita. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi lamang hanggang sa information. Ang purpose nito is transformation.
Anong sinabi ng kanyang salita? James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kanyang sinasabi, huwag lang hanggang sa tagapakinig kayo, kundi dapat sinusunod ninyo ang kanyang mga salita. Yun naman talaga ang goal. Ang pag-aaral natin, ang goal talaga niyan ay i-apply natin ang kanyang word. Kaya nga sa Hebrews, kanyang itinuturo na sa fellowship, ang gagawin natin, i-stir up natin ang love at ang good works. Saan? Sa pamagitan ng ano? Sa word ng Panginoon. So sa fellowship, mayroong pakikinig, pag-aaral ng kanyang salita, at ngayon magtutulungan tayo na may stir up ang love at good works sa atin. It's all about application. I-apply natin yung ating narinig. Kaya nga sinabi ni James, actually, yung sitwasyon that time, pinag-aralan natin ang Book of James. Anong sitwasyon? Grabe rin, ano? Mayroong matinding persecution sa mga mananampalataya that time. At pinaalalahanan sila na sa mga persecution, sa mga trials na kanilang pinagdaraanan, it's time na i-apply nila ang salita ng Diyos. Ganon din sa atin. I-apply natin. Ano yung pinagdaraanan mo? I-apply mo ang salita ng Diyos. Anong prinsipyo na itinuturo roon? Kaya nga, hindi sapat na marinig natin, i-apply natin ang kanyang mga salita. Amen? Panghuli, examine your spiritual condition. Hindi sapat yung active lang tayo sa church. Hindi sapat yung active lang tayo sa ministry. Kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Kumusta ang aking spiritual condition? Baka malamig na tayo sa Panginoon, naging abala na lang tayo sa ministry, naging spiritual autopilot na lang pala ang lahat. Ang pagbabasa natin ng Bible ay isang obligasyon na lang, hindi na tayo excited. Ang pag-attend sa church ay isang obligasyon na lang at hindi na tayo excited. Kumakanta na lang tayo ng mga awiting makalangit, hindi na tayo excited, hindi na tayo passionate. Nagre-reach out tayo, pero wala na yung compassion. Baka naging spiritual autopilot ang lahat. I-check natin ang ating sarili. Tingnan ninyo ang Ephesian Church. Rooted sila sa salita ng Panginoon. Naglilingkod sila sa Panginoon. Hindi lang yun, basta naglilingkod sila sa Panginoon. Alam nila kung mayroong mga false teachers at hindi nila pinayagan ang mga false teachers na pumasok sa church. Pero ano sabi ng Panginoon? Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Aral sila. Pinanatili nilang pure ang word ng Panginoon, hindi nila hinayaan na mahaluan ng false teaching. Nagse-serve sila sa Panginoon, pero sabi ng Lord, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nawala yung kanilang first love, hindi na si Lord ang kanilang first love. Abala sila sa kingdom, pero sa king, hindi na focus ang king. Mga kapatid ko, tama na tayo ay magtrabaho sa gawain ng Panginoon, pero wag nating kaliligtaan ang lalim ng ating relasyon sa Panginoon. Para sa mag-asawa lang eh. Minsan ang husband sobrang busy sa trabaho, ginagawa niya yun para sa kanyang family, pero kung wala siyang time sa kanyang wife, sa kanyang mga anak, apektado ang relationship. Kaya hindi pwedeng mawala ang quality time ng mag-asawa. Hindi yung abala kayo sa labas, abala sa pagpo-provide ng makakain, pagpapaaral sa mga anak. Hindi pwedeng mawala ang quality time ng mag-asawa. Ganon din sa atin, sa spiritual life. Abala tayo sa pag-outreach, sa paggawa ng mga disciples, sa life group, pag-aaral ng kanyang salita, pero huwag niyong kalilimutan ang inyong quality time sa Diyos. Kumusta ang inyong devotion? Kumusta ang inyong relasyon sa Panginoon? Sa mga hindi pa nila inilagay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, it's time na ilagay ninyo
ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi sapat na maging active kayo rito sa church. Kahit atenan ninyo ang buong 6 services natin, kung hindi nyo ilalagay ang inyong pananampalataya kay Kristo, then wala pa rin. Magsisimula ang lahat sa paglalagay mo ng pagtitiwala mo kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Ganito ang sinabi ng Kanyang salita in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Sinong kausap ni Paul? Yung mga nasa church. Kung babalikan natin ang 1 Corinthians, grabe. Merong immorality, division, meron pa nga sa communion, nag-iinuman na lang yung mga nandoon. Sabi ni Paul, di na kayo nahiya. Kaya sinabi ni Paul sa kanila, examine yourselves to see whether you are in the faith. Totoo ba ang inyong pananampalataya? Totoo bang meron kayong relationship kay Christ? Hindi ito pang kukondemn. Hindi kinondemn ni Apostle Paul ang mga nasa church. Kundi, kanyang ine-expose ang mga tunay na mananampalataya at yung mga hindi pa talagang nanampalataya kay Kristo. Sa mga nanampalataya kay Kristo, para bumalik ang kanilang pagiging on fire sa Panginoon. Sa mga hindi nanampalataya kay Kristo, para sila ay magtiwala na kay Kristo. Na hindi lang basta't meron silang connection sa church, hindi lang basta't sila ay active sa church, kundi sila mismo ay magkaroon ng relationship kay Jesus Christ. Kaya napakahalaga ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine natin ang ating mga sarili. Ako ba'y nasa pananampalataya o hindi? Inilagay ko nga ba ang aking pananampalataya kay Kristo o hindi? Kasi ang saving faith ay mayroong resulta. Ang resulta niyan ay obedience. And according to Ephesians chapter 2 verse 10, mayroong inihanda na good works na dapat gawin ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya meron tayong responsibilidad, mga mananampalataya. Meron tayong pagsunod dapat. Gawin natin ang mga pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya, sa lahat ng mga naririto, sa lahat ng mga nanonood, mahalaga, examine ninyo ang inyong mga sarili. Hindi lang kayo, pati ako. Anyway, lagi ko naman talagang ginagawa. Na-examine ko talaga, lagi ang aking sarili. Ako pa rin ba talaga on fire sa Panginoon? Or spiritual autopilot na lang ang lahat? Mahalaga na i-check pa rin natin ang ating mga sarili. Alam ninyo, ang susi dyan, maging honest tayo. Kung magiging honest tayo, then makikita talaga natin kung sino tayo, kung ano tayo sa harapan ng ating Diyos.